Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ayon kay James Freeman Clark, a politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Ito ang Pangulo. Hindi lang ang kasalukuyan ang pinaghahandaan, kundi pati ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Magandang balita na hati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pang eleksyon, kundi para sa susunod na henerasyon. Masayang iniulat ng Pangulo ang matagumpay na drilling exploration sa Malampaya East 1. 5 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang Malampaya site. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makasaysayan ang pagkadiskubre sa reserba sa Malampaya East 1 dahil ito ang unang gas discovery sa Pilipinas matapos ang 30 years. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. sa isang high productivity resource ang bagong reserba at maikukumpara sa kasalukuyang pinagpukunan ng natural gas ng bansa. Ang further exploration na naging tulay sa makasaysayang discovery na ito ay naging posible dahil sa pag-aproba ni Pangulong Marcos Jr. sa renewal ng Service Contract 38 noong taong 2023. Matatandaan na sa ilalim ng Presidential Decree No. 87 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1972, inilatag ang polisiya upang isulong ang pagpapaunlad ng indigenous petroleum resources ng bansa. Kung noon ay mukhang tuluyan ng mauubos ang gas mula sa Malampaya, ngayon ay may bagong pag-asang dala ang pagkadiskubre sa reserba. Lahat posible, lahat magagawa. Iyan ang paniniwala ng ating Pangulo dahil sa pagpupursigi ng pamahalaan kasama ang ibang katuwang sa pag-unlad. Magpapatuloy lang ang daloy ng enerhiya sa nagpapailaw sa ating mga tahanan na siya ring nagpapaunlad sa buong sambayanan. Sa kanyang ulat kahapon, tinatayang naglalaman ng 98 billion cubic feet of natural gas ang bagong tuklas na Malampaya East 1 reservoir. Ayon sa estima, ang ganito kalaking gas reserve ay kayang magpailaw ng 5.7 million households, 99,500 buildings o 200,000 schools sa loob ng isang taon. Buong bansa ang makikinabang sa gas discovery sa Malampaya East 1. Magbibigay ito ng karagdagang supply para sa ating power plants. Makakatipid ang Pilipinas sa pag-aangkat ng imported gas products at makakaasa ang taumbayan sa isang mas malinis at mas murang energy source. Ibinahagi din ng Pangulo na may natagpuan ding condensate sa drilling operations. Isa itong high-value liquid fuel na makakatulong sa pamahalaan na pagtibayan pa ang power supply ng bansa. Ang Malampaya East 1 discovery ay maituturing na milestone sa Phase 4 ng drilling project. Maipagmamalaki din ng bansa na Pilipino ang nanguna sa drilling o gas exploration at natapos ito ng walang aksidente o environmental incident. Dagdag enerhiya tungo sa progreso, tunay ngang tagumpay ng bawat bansa at bawat Pilipino ang bagong tuklas na gas reserve sa Malampaya. Hindi naging hadlang sa Pangulo ang mga nakaraang isyu ng korupsyon para pagsumikapan ang matagumpay na drilling exploration ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day.
This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Mas mabilis at maginhawang biyahe, hatid ng Antique Airport Development Project. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pagbutihin ang kalidad ng transportation sa bansa, nagtungo sa Visayas kahapon si Pangulong Marcos Jr. upang pangunahan ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project. Modernong baggage handling system para sa mas mabilis na pagkuha sa mga gamit, mas maayos at maluwag na terminal para sa mas komportable ang paghihintay ng biyahe, at mas mabilis na paglalakbay sa tulong ng mga bagong check-in counter. Ilan lang ang mga ito na maaasahan ng mga pasaherong gagamit ng bagong development na Antique Airport. Bukod dito, ikinagagalak din ng Pangulo na iulat ang pagpapatayo ng bagong powerhouse, fire station building, pump house, runway extension, taxiway at iba pang sa Antique Airport. Kung noon ay kaunti lang ang pasaherong kayang i-accommodate ng paliparan, ngayon ay di hamak na mas marami na ang makakabiyahe ng maginhawa tungo sa Western Visayas. Pag-usad at pag-unlad ng transportasyon, isa lang iyan sa mga plano ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipino. Dahil dapat mas mabilis, maginhawa at magaan ang biyahe sa bagong Pilipinas.